Hi everyone, for today's video ay magdi-discuss tayo ng another 10 items na word problems, mga basic math. So pwede ito sa civil service exam, sa LET, UPCAT, or any college entrance test, tsaka sa NAPOLCOM exam. Okay, so meron nga pala akong review para dyan sa nasabing mga exam for only 99 pesos. Kung interesado kayo, mag-message lang po kayo sa akin. Ipapakita ko yung detailed after ng number 5. Okay, so number 1, how many students are there in a class if 2 students are not seated when 4 rows of seats are filled and 9 students are not seated when 3 rows of seats are filled? Okay, so gawa natin ng equation ang problem na ito. So ang sabi, ang tinatanong dito, how many students are there in a class if 2 students are not seated? Not seated daw yung 2 students when 4 rows of seats are filled. So ilet natin yung x. Ilet natin yung x. Ito yung number of rows or number of seats in a row. Number of seats in a row. Okay? So first is condition natin. 2 students are not seated when 4 rows of seat are filled. So magiging expression natin doon ay 4x plus 2. Kasi meron tayong 2 students. 2 students are not seated. Kaya 4x plus 2 para kapag 4 rows ang ginamit. And then sabi naman, 9 students are not seated. Not seated when 3 rows of seats are filled. Okay, so another expression naman, kapag 3 rows lang ang ginamit, magiging 3x plus 9. Plus 9 kasi may 9 students na not seated. Nakatuyo yung 9. Tapos, syempre, pwede nating equate itong dalawang expression na ito kasi equal ito sa total number of students parehas. So, ang hinahanap natin, how many students? How many students? So, equate lang natin itong dalawang expression kasi equal yan parehas sa total number of students. So, therefore, ang equation natin ay 4x plus 2 equals 3x plus 9. So, solve lang natin ng x. Pagsamahin natin itong 4x and 3x. Subtract lang tayo ng 3x to both sides. Pag nag-subtract tayo ng 3x to both sides, cancel na ito. 4x minus 3x, we have x. And then copy the plus 2 and equals 9. So ma-isolate na natin itong x pag nag-subtract tayo ng 2 to both sides. So therefore, the value of x is 9 minus 2, 7. Etong 7, ito yung number of seats in a row. Para malaman natin yung how many students, i-substitute lang natin kahit alin dito sa dalawang expression. So dito na lang sa 4x plus 2. So substitute natin yung x. So we have 4. Ang value daw ng x ay 7. So 4 times 7 plus 2. The answer is 4 times 7, 28 plus 2 equals 30. So 30 ang number of students, letter C. So number 2, Jerry ran a 200-meter dash race at an average speed of 2.4 kilometers per hour. If Ryan ran the same race at an average speed of 3 kilometers per hour, how many minutes longer did it take for Jerry to complete the race? So kino-compare lang natin yung speed ni Jerry tsaka ni Ryan. Okay? Kasi sabi, how many minutes longer did it take for Jerry to complete the race? Kunin lang natin yung time nila parehas. Gamit yung formula ng distance, di ba may formula tayo ng distance gamit yung triangle? Yung distance nasa taas, tapos dito sa baba ay rate or speed. Speed times time. So ang hinahanap natin dito yung time. So ang formula para sa time ay distance over speed. So ang formula ng time ay distance over speed. Okay? So may given tayo dito, ang distance natin, 200 meter dash. 200 meter dash given. Ang distance natin ay 200 meters. Tapos, given yung rate parehas or speed, si Jerry daw 2.4 kilometers per hour. Yung speed ni Jerry, yan S sub J. Speed ni Jerry ay 2.4 kilometers per hour. Ang speed naman ni Ryan ran the same race at an average speed of 3 kilometers per hour. Ang speed ni Ryan, S sub R, ay 3 kilometers per hour. So ang tinatanong lang, how many minutes longer did it take for Jerry to complete the race? Isolve lang natin yung time nila parehas.
Okay, so solve natin yung time 1, and then time 2. Or palitan natin, time ni Jerry, ayan, T sub J, tsaka T sub R. Yung time nila parehas, isolve natin. Okay, so ang distance natin ay 200 meters tapos kilometers per hour. Tapos, ito naman ay in minutes. So, kailangan itong 200 meters, i-convert muna natin to sa kilometers. Di ba may conversion tayo? Ang conversion natin ng 1 kilometer ay equal sa 1,000 meters. So therefore, kapag 200 meters, i-convert lang muna natin. 200 meters, i-convert natin. Pag nagko-convert, minumultiply lang sa conversion. Meters ito, so nasa ilalim dapat ang meters, tapos kilometers sa taas. So magiging 1 times 1 kilometer over 1,000 meters. Cancel na yung meters. So ang mangyayari lang dito, 200 divided by 1,000. Pwedeng i-cancel natin yung tig-dalawang zero. So magiging 2 over 10. Ang 2 over 10, sa decimal, equal na lang yan sa 0.2. 0.2 na lang to, or pwede naman gawin na lang nating in decimal, pwede rin namang gawin in fraction. So 2 over 10, pag fraction ang ginamit natin, this is our lowest term natin, divide both by 2, 1 over 5 kilometers. Kilometer. Okay? So pwede nang i-substitute natin, or magiging complex pala ito, pwede decimal na lang din. So kahit alin naman sa dalawa pwede, no? 2 over 10 sa fraction, 1 over 5 sa lowest term. Kapag decimal, that is 0.2. 0.2 kilometers. Okay? So kilometers ang unit niyan. So ngayon, i-substitute na natin dito, ang formula ng time ay distance over speed. So therefore, pag naggamit tayo ng decimal, 0.2 kilometers divided by the rate 2.4. Or the speed ni Jerry ay 2.4 kilometers per hour. Dito naman, time ni Ryan ay ganun din, 0.2 kilometers, i-divide natin sa speed niya na 3 kilometers per hour. Makakancel lang dito yung kilometer. Cancel yung kilometer, ang matitirang unit dito ay yung hour. Yung hour, mapapapunta sa taas yan kasi per hour yan. Okay, so pag sinimplify natin, ito ay magiging 0.2 na lang divided by 2.4. Tapos hour na ang unit niyan. Ito rin kabila, magiging 0.2 over 3 hour. Tapos i-simplify na lang natin. I-simplify dahil decimal yung denominator natin, move natin ng tigisa. Move ng tigisa, magiging itong yung 0.2 magiging 2 over 24 na pwede nating ma-lowest term. Pag ni-lowest term, hour ng unit nito, lowest term divide both by 2 magiging 1 over 12 hour. I-convert na lang natin yan mamaya. Ito namang 0.2 over 3, gawin nating whole number itong 0.2. So magiging itong move natin ng isa, magiging 2. Ito namang 3 dito, move natin ng isa, magiging itong 2 over 30 hour. Na pwede ring i-lowest term. Pero pwede nang hindi i-lowest term ito, i-convert na lang natin sa minutes. Pag kinonvert sa minutes, i-multiply lang natin, ang conversion natin, 1 hour is equal to 60 minutes. So, ibig sabihin, 1 over 12 hour, i-multiply lang natin yan sa 60. Kasi 60 minutes over 1 hour. So, multiply pareho sa 60 minutes over 1 hour para mabang-convert natin, cancel yung hour, matitira na lang dito ay minutes. So therefore, ang magiging sagot dito, 60 divided by 12, 5 minutes. 5 minutes si Jerry. Ito naman kabila, 60 divided by 30, magiging itong pag dinivide 2. Tapos 2 times 2, magiging 4 minutes naman si Ryan. So ngayon, ang tanong, how many minutes longer did it take for Jerry to complete the race? Subtract lang natin. 5 minutes minus 4 minutes equals 1 minute. So, ang tamang sagot natin ay 1 minute, letter A. 1 minute longer si Jerry kaysa kay Ryan kasi mas mabagal si Jerry. 2.4 kilometers per hour lang ang speed niya. Si Ryan mas mabilis, 3 kilometers per hour. Okay? Number 3,
A taxi driver must complete a 180-mile trip in 4 hours. If he averages 50 miles an hour for the first 3 hours of his trip, how fast in miles per hour must he travel in the final hour? Okay, so given dito, si taxi driver, no? So, must complete 180-mile trip in 4 hours. Okay? 180 miles daw in 4 hours if he averages 50 miles an hour for the first 3 hours. So yung first 3 hours niya, ang average niya ay 50 miles. Okay? For the first 3 hours of his trip. How fast in miles per hour must he travel in the final hour? So yung final hour na hinahanap natin dito, 1 hour na lang. 1 hour na lang. Bakit 1 hour na lang? Kasi given daw 4 hours. Ito, 4 hours daw yung total. So 4 hours yung total niya. Kaya yung final hour niya ay 1 hour lang. Hahanapin natin dito yung how fast in miles per hour must he travel in the final hour. So pag kinompute natin ito, kailangan 180 miles ang total. Tapos 4 hours naman ang total na time. So 3 hours and 1 hour yan. Sa miles naman, dahil naka 3 hours siya na 50 miles, ano yung total nun? Ang total distance natin, formula ay speed times time or rate times time. So yung total distance dito sa 3 hours, ang total nito ay 3 times 50. I-multiply lang natin. Rate times time. 3 hours yung time and then 50 miles. He averages 50 miles an hour. 50 miles an hour ito per hour. Yan yung speed. So multiply lang natin 3 hours times 50 miles per hour equals na ito sa 150. 150 miles yung total niyan. So ibig sabihin, ang kailangan nating total ay sabi 180 daw. 180 miles ang kailangan natin na total. So sa makatawid, kung 150 na yung first 3 hours, yung next 1 hour natin, kailangan 30 miles yung matravel niya. 30 miles. Kasi 150 plus 30 equals 180. So ano yung magiging speed natin dito? Given yung distance natin ay 30 miles na lang. So ano ang formula para sa speed ang hinahanap natin? Ang formula ng speed ay distance over time. Okay? Distance over time. Kaya magiging formula natin, 30 miles na lang yung kailangan natin. 30 miles divided by the time, 1 hour. O 1 hour, edi pag dinivide natin, 30 divided by 1, edi 30 miles per hour. So therefore, the correct answer is letter A, 30 miles per hour. Nakalagay, wala nang unit yung choices kasi nakalagay how fast in miles per hour. Okay? Number 4. A man is twice as old as his son. In 5 years, he will be 3 years more than twice his son's age. How many years old is the man now? Okay, so pag ganito, gawa lang tayo ng table. Lagay tayo ng man. Ang given sa problem, man and his son. Okay, man and his son. Anong hinahanap? How many years old is the man now? Yung now ang hinahanap. Nabanggit dito in 5 years. So yun yung future in 5 years. So ito yung mga table natin. Sabi in 5 years, so lagay tayo dito ng plus 5, future. Okay? Given tayo, a man is thrice as old as his son. Si son, ilalet natin na x. Si man, thrice as old, magiging 3x. Okay? And then sa future nila, plus 5, kaya mag-add tayo ng 5 sa parehas, 3x plus 5, and then x plus 5 naman si son. Tapos, buuin natin ang ating equation word by word. So, word by word tayo, buuin natin ang equation in 5 years. Ibig sabihin, dito tayo sa column ng 5 years titingin. He, sino yung he? Ang he dyan yung man. Kasi sa first statement, a man. So, yung he ay tumutukoy sa man. So, ito yung age ni man. So, 3x plus 5, yung he, will be equal sign ng ibig sabihin nun. 3 years more than. 3 years more than. Ibig sabihin nun, plus 3. Plus 3 lang yon. Plus 3 kasi 3 years more than twice his son's age. Twice nakamultiply sa 2 ng son's age. Ano yung son's age niya? Ito yung son's age, x plus 5. Okay? Then solve for x na lang tayo. Solve for x tayo. Solve for x.
Solve for x, i-distribute muna natin ito. So we have, just copy the 3x plus 5, and then distribute, magiging 2 times x, 2x, 2 times 5, we have positive 10, and then we have plus 3. Pwedeng i-combine natin itong dalawa. Okay, so copy the rest tayo. 3x plus 5 is equal to 2x. 10 plus 3, we have plus 13. Pagsamahin natin yung mga x, 3x and 2x, so subtract 2x tayo to both sides para magsama sila. Ayan, subtract 2x, 0 na ito. 3x minus 2x, that is x. And then plus 5 equals 13. And then, solve for x, subtract tayo ng 5 to both sides. Tandaan natin, ang x natin dito ay yung sun. X is equal to 13 minus 5. The answer is 8. Okay? Ang x, ito yung sun. So, hindi pa yan yung final answer, tsaka wala sa choices yan. Si sun, ito yung 8. Ang hinahanap natin, how many years old is the man? Yung man ay 3x. So, therefore, 3x, so 3 times 8 equals 24. 24 na yung man, while yung sun niya ay 8. So, the correct answer is letter B, 24. Number 5, the sum of the ages of 3 siblings is 54. The oldest is twice as old as the youngest. The middle child is 6 years older than the youngest. How old is the middle child? Okay, so gawan natin ang equation ito. The sum of the ages of 3 siblings is 54. So given, no? 54 daw yung sum. Pag tinotal natin, yung tatlo, 54. Oldest, o lagyan natin oldest, middle, tsaka youngest. Youngest. Okay. O, lagyan natin ang expression bawat isa. Ang sabi, the oldest is twice as old as the youngest. Ilet natin si youngest x. Tapos yung oldest twice as old daw as the youngest, edi magiging 2x. 2x siya kasi twice as old siya ng youngest. Ang sabi, the middle child is 6 years older than the youngest. So nakabase lahat sila sa youngest. Si middle ay x plus 6 kasi 6 years older than the youngest. So ang tanong, how old is the middle child? Ang magiging equation natin, i-add lang natin ito kasi ang total nila 54. So pag in-add natin lahat ito, 2x plus x plus x equal na yon sa 4x. Just copy the plus 6 equals daw sa 54. Okay. Solve for x. Subtract 6 to both sides. Cancel this. 4x is equal to 54 minus 6, that is equal to 48. Pag dinivide natin both sides by 4, ang magiging value ng x ay 48 divided by 4, 12. Pero yung 12, ito yung x. Buti na lang wala sa choices yung 12. Youngest yung 12. Ang hinahanap natin middle child. Ang middle child ay 12 plus 6. So the answer is 18 ang middle child, letter B. So pag sinolve na natin lahat, 2x si oldest, 2 times 12, 24. Okay, so i-add na nga natin lahat. Pag in-add natin, pakita natin, 8 plus 2, ayan, plus 4, we have 14. Eksakto na nga na 54. So, yun yung checking. Sakto siya. Okay? So, halfway na tayo, number 5. So, gusto ko kayong i-invite sa aking civil service exam review. Meron tayong review for 99 pesos only. May 500 slots available tayo. As of now, ay meron na akong 400 plus na enrollees. Ang schedule natin, July 6 hanggang July 27. MWF po yan, 7 to 9 p.m. Yung schedule natin ay 7 to 9 p.m. Lahat ng Zoom sessions natin. So meron tayong 10 days math and logic tutorial via Zoom. May Google Forms reviewer tayo sa ibang subjects. May 150 item mock test tayo. Only replay ng past session and meron tayong exclusive GC and FB group. Doon natin ilalagay yung mga replay. Tapos kung napapanood nyo ito sa YouTube, napapanood nyo ito nang tapos na yung schedule natin na July 6 to July 27. Pang 2026 po ito. Kung napapanood nyo ito ng lampas na, ibig sabihin may bago tayong schedule. Mag-message lang kayo sa akin sa FB RJ Enseñado para maka-join kayo sa review natin. Okay. Ito yung mga example na Google Forms. Ibig sabihin na itong mga may kulay na isend ko na ito sa aming exclusive na GC. Kita nyo na napakadaming daily quiz.
Yung daily quiz ko, lahat ng subject nandyan. May numerical reasoning tayo. Ito yung mga mock test natin. May 4 ako as of now. May verbal ability, analytical, Filipino, general info, vocabulary, ayan, ang dami. Tapos may additional pa dito na quantitative reasoning or numerical reasoning. Ito, may logical reasoning pa rin tayo dito. Reading comprehension, identifying error, grammar. Okay? So kung gusto nyo makuha lahat yan ng mga Google Forms reviewer na yan, message lang po kayo sa akin. And kung naghanap lang kayo ng reviewer, kung self-review kayo, ito yung maire-recommend ko sa inyo ng mga reviewer, nakatag dito sa description. Sa YouTube, i-click nyo lang po yan. Dadaling kayo niyan sa Shopee or Lazada. Napakagandang reviewer na tong dalawa na to. Recommended ko yan. Meron ako parehas niyan. Okay? Diretso na po tayo sa number 6. The length and width of a rectangle are in the ratio 3:2. If the perimeter is 50 centimeters, what is the length? Okay. So ratio problem ng perimeter. Given daw ang ratio ng rectangle natin, 3:2. Ibig sabihin yan, kung ito yung rectangle, 3:2, ito yung 3, ito yung 2, yung width. Dahil ratio yan, ibig sabihin nakamultiply yan sa same number. Lagyan natin 3x and 2x. Yan yung length and width. Okay? And then given perimeter is 50 centimeters. So ang tinatanong, what is the length? Okay? So ang formula ng perimeter ng rectangle ay 2L plus 2W. So i-substitute lang natin yung mga given natin. Ito yung length natin. Length yung mas malaki, 3x. Ito yung width, mas maliit, 2x. Given perimeter, 50 centimeters. I-substitute lahat. Perimeter ay 50. So substitute natin dito, 50. 2. Ang L natin ay 3x. So ipalit natin yung 3x. Plus 2. Ang W natin ay 2x. Kung mapapansin natin, lahat sila may divisible sa 2. So para mabilis, i-divide natin lahat both sides by 2. Divide both sides by 2. Pero ito, pwede na ito para mas mabilis, i-distribute na natin itong 2. Dalawang term ito kasi may isang addition sign dito. Divide natin lahat by 2. Ayan, each term. Para mabilis. 50 divided by 2, 25 na lang yan. Tapos ito makakancel na yung 2. Ito rin makakancel na yung 2. Kaya matitira na lang ay 3x plus 2x. Pag kinonbine natin, 3x plus 2x is 5x. 25 itong left side, just copy. To solve for x, divide both sides by 5. At ayan na, ang value ng x ay 25 divided by 5, 5. Ano ang hinahanap natin? Hinahanap natin ang length. Length ay 3x. So therefore, ang length natin 3x. Substitute lang natin yung value ng x. The value of x is 5. So therefore, 3 times 5 is 15. Ang unit natin ay centimeters. So letter A ang tamang sagot, 15 centimeters. Number 7, another age problem. 7 years ago, a person's age was 1/5 of what it will be in 5 years. How old is the person now? So okay, so isa lang yung problem dito, no, yung character, yung person lang. So wag na nating lagyan ng pangalan, isa lang siya. Ang tinatanong, how old is the person now? So maglagay lang tayo ng expression para sa now, para sa past, tsaka para sa future. Nabanggit kasi dito. Ilan yung past? 7 years ago, edi minus 7. Okay? A person's age was 1/5 of what it will be in 5 years. In 5 years, ibig sabihin future yan, plus 5. Ang tanong, how old is the person now? Person now, lagyan natin ng x. Ang past niya, x minus 7. Ang future niya, x plus 5. Okay? Ngayon, buuin natin ang equation natin. Buuin natin ang ating equation, word by word, itatranslate natin. 7 years ago, ibig sabihin, 7 years ago, ito yon, x minus 7. So, x minus 7, 7 years ago yan. A person's age was, so equals, 1/5, 1/5 daw, of multiplication ng ibig sabihin yan, of what it will be in 5 years. What will it be in 5 years? Ito yon, x plus 5. Okay, so yan ang ating working equation. Solve for x na lang po tayo dito. Pag na-solve na natin yung x, yun na yung value natin dahil in-assign natin yung age now ay x. So just solve for x dahil may denominator na 5, ang gagawin natin, multiply both sides of the equation by 5 para makancel na yan. Okay? And then ito, i-distribute natin. We have 5x, 5 times negative 7, negative 35, equals x plus 5. Okay? Pagsamahin ng x,
Subtract tayo ng x to both sides para magkasama na yung x sa left side. Cancel na yan, 0 na yan. 5x minus x equals 4x. Just copy the negative 35 and then the 5. Pagsamahin yung negative 35 sa kabilang side, add 35 to both sides para magkasama na sila. 0 na ito, cancel. 4x is equal to 5 plus 35. The answer is 40. Then finally, divide both sides by 4. Ang magiging value ng x natin, x is equal to 40 divided by 4, 10. Therefore, ang age niya today ay 10. So, i-checking natin. Pag chinecking natin, now siya ay 10. Ang past niya, 10 minus 7, magiging 3. Ang future niya, 10 plus 5, 15. O, eksakto nga. Yung past age niya na 3, 1/5 netong 15. Pag ginawa natin yung 1/5 ng 15, eksakto dito sa 3. Okay? So, tama yung answer natin. Number 8. Ito ay mixture problem. How many liters of 60% solution of nitric acid should be added to 10 liters of 30% solution of nitric acid to obtain a 50% solution? May dalawa akong technique para dito, yung traditional na formula. Tapos meron din akong tinatawag na yung alligation method. Pero yung ginawa kong technique doon, ginawa ko ay spiral method para madaling kabisaduhin. O, ipapakita ko mamaya. Una muna yung karaniwang formula, C1V1 plus C2V2 equals C3V3. Where V3, ang V3 ay sum ng V1 plus V2. Kasi ganito yan, ito yung C1V1, paghahaluin natin. How many liters of 60% solution of nitric acid should be added to, ito yung una, 10 liters of 30%. So ito yung 30%, meron tayong 10 liters. Ito yung pangalawa, paghahaluin natin sila. Paghahaluin natin sila, ito na yung pangalawa, 60%. Tapos hindi natin alam kung ilang liters ito kasi ang tinatanong nga, how many liters of 60%? Lagyan ko ito ng X. Tapos pinaghalo sila, ito na. Kunwari ito yung mas malaking lagayan, pinaghalo sila dito. Siyempre, 10 liters of X, so paghahaluin natin, X plus 10 ito. Yung content nito, pinaghalo kasi sila. Tapos, nitric acid to obtain 50%, naging 50% na daw ito nung pinaghalo silang dalawa. So ngayon, ano yung value ng X? So gamit yung formula natin, i-substitute lang natin. Pag sinubstitute natin, C1V1, multiply lang ito. Pwedeng wag nang isama yung percent dito, 30 times 10 na lang. 30 times 10 plus ito, i-multiply din natin ito. 60 times X, so we have 60X, equals multiply din natin ito, 50 times X plus 10. Okay, solve for X na lang tayo dito. Bago tayo mag-solve for X, kung mapapansin natin lahat divisible sa 10. Kaya i-divide na natin lahat sa 10 para lumiit na agad. Lumiit na agad, cancel yung 10, 30 na lang ito. Plus, cancel lang ito, 60 divided by 10. O cancel na tong 10, tsaka itong 0, 6x na lang ito. Equals 50 divided by 10, cancel lang itong 0. Matitira 5 times x plus 10 na pwede na nating i-distribute. 5 na lang ito, na-cancel na yung 0. Distribute natin, we have 5x. And then 5 times positive 10, positive 50. And then solve for x. Pagsamahin natin yung 6x and 5x. So subtract 5x to both sides para magkasama na sila. 0 na to. Okay? So we have 30 plus 6x minus 5x, that is x, equals 50. Then last step, subtract tayo ng 30 to both sides. Ma-isolate na natin yung x. Naka-isolate na yung x. X equals 50 minus 30, 20. Ang unit niyan ay liters. Letter C ang tamang sagot. Okay? Gamit yung traditional formula, ang sagot natin ay 20 liters. Ngayon, gamitin naman natin itong tinatawag ko na spiral method or yung alligation method. Burahin muna natin. Ang kailangan lang natin dito, magiging ratio and proportion yan, dadalhin lang natin sa ganitong ayos. Percent, ito yung liters. Gawin natin ganitong ayos niya. A, B, C, X, Y. Kaya ako tinatawag ito na spiral method. Kasi yung formula natin dito, magsisimula sa B, B minus C, tapos C minus A, tapos equals X over Y. Ayun. Ang huli natin, si Y. Naging spiral lang siya. Nagsimula kay B, papunta kay C, paikot yan, papunta dito kay X over Y. Di ba? Spiral yung nangyari. Tapos yung formula natin, rekta na natin, B minus C, ito yon,
B papuntang C, B minus C, over yung C papuntang A, C minus A equals X over Y. Ayun, kaya spiral method yung tawag ko dyan. So ngayon, lalagyan lang natin ng laman yung table natin. Lagyan natin ng yung table, di ba? May given tayo percent, tsaka liters. Yung una, 10 liters na 30%. So 30%, 10 liters. Yung pangalawa naman, 60%. Tapos, hindi natin alam kung ilang liters to, X ito. Yung total nila, pinaghalo, 50%. Hindi natin kailangan itong part dito na X plus 10. Yun yung kagandahan. O, i-apply lang natin yung spiral method. 60 minus 50, magiging na siyang, diretso subtract na tayo, kaya para mabilis ito. 60 minus 50, that is 10. Over 50 minus 30, that is equal to 20. Equals, itong dalawa, 10 over X. O, ganun lang kasimple. Cancel na tong 10 no? Pwedeng makancel niyan. Pag in-cross multiply natin, 10x is equal to 20 times 10 or 10 times 20. O, cancel na yung divide both sides by 10, tapos na agad, cancel yung 10, cancel yung 10. Therefore, ang value ng x ay equal sa 20 liters. Same answer, letter C. Okay? So, kung nagets nyo yan, napakabilis na technique niyan, spiral method yung tawag ko dyan, or exacto alligation method yan. Ako pa lang ata yung tumawag na spiral method para magamit yan kasi gawa ng formula, pag inayos natin ng A, B, C, X, Y, paikot lang siya para madaling kabisaduhin. Spiral method. Okay? So number 9. Which of the following fractions is the largest? Pag hinahanap natin yung largest fraction given yung mga fraction tas walang pattern, yung numerator magkakaiba, yung denominator magkakaiba, ang pwedeng technique dito i-change nyo sa decimal pero matrabaho yon. So, ang ginagawa ko dito para mahanap yung largest, pagpe-pairin ko lang ito, tig-dalawa. Tapos, malalaman ko na kung ano yung malaki dun sa dalawa. Yung dalawang malaki sa kanila, parang magmamatch sila. Kung sino yung mas malaki, kukunin ko yung parehas malaki, tapos sila naman yung maglalaban, magko-compare, hanggang makuha natin yung largest. Okay? So, ang pagpa-partnering ko itong 2/3 and 2/3 muna, tsaka 13 and 15 para pinagsama ko yung maliit na number tsaka medyo malaki. Tapos, ang i-pair ko naman si 5, 6. Etong dalawa pinag-pair ko, tapos itong dalawa. 5, 6, and 7 over 9. Okay, so parang paglalabanin lang natin sila kung sino yung malaki sa kanila. So, ang gagawin natin, cross-multiply. 2 times 15, we have 30. 3 times 13, 39. So, ang malaki dyan, yung mas malaking product. So, 39. Ito yon yung mas malaki. 13 over 15. Dito naman, 5 times 9, that is equal to 45. 6 times 7, 42. O, sino yung nanalo? Yung mas malaking number, si 5 over 6. Ngayon, pag-partnerin naman natin silang dalawa, 13 over 15, tapos si 5 over 6. Ganun din, cross-multiply. 13 times 6, that is equal to 78. 15 times 5, 78, no? 6 times 3, 18. Ayun. Tapos carry 1, ayun, sakto 78. 15 times 5 naman, 75. Okay, so sino ang nanalo? Mas malaki siya 78 kaysa kay 75. Therefore, 13 over 15 ang largest number natin. Okay? Largest si 13 over 15. Okay. So last number, number 10, another mixture problem. So dalawang solution ulit ang gawin natin dito. Pwede natin gawin yung spiral method. Pwede din naman yung C1V1. Yung C1V1 muna ang gamitin natin. Pag C1V1, i-set up lang natin yung table. A solution of 40 liters containing 15% alcohol. How many liters of pure water? Parang mas madali dito yung C1V1. How many liters of pure water kasi? Pure water must be added to dilute the solution to a 10% alcohol concentration. Ayan, so set up natin yung table, lagay natin yung percent tsaka liters. Sabi dito 40 liters, 15%. Eh di ilagay natin dito sa percent 15%, tapos yung liters 40. Tapos ang tinatanong, how many liters of pure water? Pag sinabing pure water, ilang percent yung alcohol nun? 0. Kasi pure water. Wala siyang alcohol. Nakabase tayo sa percent ng alcohol. Kasi itong una, 15%, 15% alcohol. Tapos itong sa mixture niya, 10% alcohol din. So ibig sabihin nakabase tayo sa alcohol, hahaluan natin ng pure water, so 0% yung alcohol nun. So ang tinatanong, how many liters daw? Lagyan natin ito ng X. Yung mixture natin ay 10%. Ayan, 10%. Tapos,
ito ay sum netong dalawa. Yung liters natin dito, sum neto 40 plus x. Okay. O, gawin na natin yung ating equation dito. Gawin na natin yung ating equation C1V1 plus C2V2 equals C3V3. Ito yung C1V1, nakamultiply lang yan. 15 times 40 equals, itong 0x, baliwala na yan. O, plus ito, plus, sorry. Plus 0x, pero baliwala na yan kasi 0 na yan. Equals 10 times 40 plus x. So, solve for x na lang tayo dito. So, ito baliwala na to ha, itong 0x. Tapos, both sides, pwede nating masimplify. Divide natin both sides sa 10 para lumiit. Cancel na tong 10. Ito naman 40 divided by 10, 4 na lang. Pag minultiply natin, 4 times 15, so that is 60, equals 40 plus x. Ayun, last step. Subtract lang tayo ng 40 to both sides para ma-isolate na natin si x. O x na lang ang natira dito sa right side, 0 na to, 60 minus 40. Ayun, 20 liters din ang sagot. Letter C, 20 liters. Okay? So, gamit naman yung kaninang technique, yung spiral method. Sagutan ulit natin gamit yung spiral method. 20 liters ang sagot, no? So, verify natin. Gamit yung spiral method. Ganito yung ayos niya, na percent, liters, gagawin lang natin yung kanina, 10%, 15%, 0%. Aayusin ko, dito ko ilalagay yung 0, dito yung 15, dito yung 10. Mas maganda nakaayos siya. Mas malaki ito para walang negative sign. Tapos yung mga kapartner niya, yung 15% ang kapartner niya, a solution of 40 liters contains 50%. Dito yung 40. Dito yung X. Tapos yan na yung A, B, C. Ito na yon, yung A, B, C, X, Y. O i-apply na natin yung spiral. Ano yung spiral method? Nagsimula sa B, paikot dito hanggang makarating tayo dito sa Y. Okay? So, ang maging formula niyan, ikutin lang natin 15 minus 10. So, we have 15 minus 10 over 10 minus 0. Ayan. Equals spiral 15 minus 10, 10 minus 0 equals x over 40. Okay. Ayan na. 15 minus 10, that is 5 over 10 equals x over 40. So, tapos, cross-multiply lang tayo. 40 times 5. Multiply na natin. Maliit lang naman yung number. 5 times 40. O, ilan lahat yon? So, sabi dito, a solution 40 liters contains 15. No? So, sakto naman. So, we have 10x. Multiply muna natin para malinaw. Ayan, 10 times x, 10x equals 5 times 40. Divide natin both sides sa 10. Okay. Pag dinivide both sides sa 10, magiging itong cancel na ito. 40 divided by 10, 4. Tapos multiply 5 times 4. Same answer, 20 liters, letter C, gamit yung kaninang technique. So, same answer lang din sila. Gamit itong alligation method or itong spiral method, gamit yung kanina, C1V1, same answer. So, that's all. So, I hope nakatulong ang 10 items na diniscuss ko sa inyo para sa inyong pagre-review para sa civil service exam, or LET, or UPCAT, or college entrance test, or NAPOLCON. So see you sa mga susunod pa nating video para sa math tutorial. So bye-bye and God bless. Good luck po sa lahat na nagre-review.